Sofia, maging girlfriend mo ako. Felipe, tingnan mong mabuti ang sarili mo sa salamin. Anong itsura mo? Anong akala mo? Pwede kang manligaw kay Sofia? Ako si Felipe. Lubos kong ginagawa ang paghabol kay Sofia. Isang salita lang ang ginagamit ng lahat para ilarawan ako. Uto-uto, Lumuhod. siya. Sofia, sa buong panahong ito, siya ang unang tao na talagang lumuluhod kapag sinabihan mo. Anong espesyal sa pagluhod? Pagod na ako. Masakit ang braso ko sa pagsampal. Sampalin mo ang sarili mo. Basta masaya ka, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ayos. Lakasan mo. Hindi kita marinig. Tuloy lang. Felipe, masakit ba yon? Tara, uminom ka ng alak para mawala ang sakit. Hoy, anong nagmamadali? Pakainin kita. Akala nila lahat na gusto ko talaga si Sofia, na mahal ko siya, wala na akong dignidad. Pero lahat ng ginagawa ko ay para buhayin ang una kong minahal. Isabel. Isang taon na ang nakalipas, ang una kong minahal, si Isabel, ay namatay sa aksidente sa sasakyan habang sinusubukan akong iligtas. Tumawag ng ambulansya. Nagdasal ako sa langit. Kung maibabalik ko lang si Isabel, babayaran ko ang anumang halaga. Gusto mo bang buhayin si Isabel? Kung lubusan mong hahabulin ang unang babaeng makikita mo at tutuparin ang lahat ng gusto niya. Makalipas ang 1 taon, maaari mong gamitin ang sarili mong buhay bilang kabayaran para buhayin si Isabel. Maging utu-uto ng babaeng ito at maibabalik ko si Isabel? Sige, pumapayag ako. Basta maligtas mo si Isabel, gagawin ko ang lahat. Tama na! Uminom ka hanggang sa magdugo ang loob mo. Kung magpapatuloy kang uminom ng ganyan, hindi magiging masaya kung may mamatay. Pwede ka nang umalis. Kapag kailangan kita, tatawagin kita. Sofia, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Sige, pagtawanan niyo ako sa pagiging utu-uto. Kapag natapos na ang 7 araw na pagbibilang ng oras, Mamamatay ako. lahat ng ginawa ko para kay Sofia ay para rin maibalik si Isabel. Gising ka na pala. Si Sofia ang tumawag ng ambulansya para sa'yo. Ang hinahina mo nitong mga nakaraang araw. Kailangan mo talagang magpahinga. Sige, salamat po, Dok. Hoy, Sofia, anong meron? May problema si Sofia. Pumunta ka rito, bilisan mo. Sige, papunta na ako. Sofia, Bakit ang tagal mo? nasaan si Sofia? Nag-away si Sofia sa amo dito. At ngayon, hinahawakan siya. Gusto ng amo na putulin ang isa niyang kamay. Hindi ba gusto mong makuha ang loob ni Sofia? Ito na ang malaking pagkakataon mo para patunayan ang sarili mo. Pumalit ka sa kanya at mawalan ng kamay. Ano?
Mawalan ng kamay? Imposible yan. Siyempre, akala mo nagbibiro lang kami. Kung hindi ka pupunta ngayon, huli na ang lahat. Pero Nag-aalangan ng host kung dapat niyang pasayahin si Sofia. Ipinaos ang countdown. Sofia, sabi ko sa'yo, hindi papayag si Felipe, kahit ang pinakasintunado, ay hindi magpapaputol ng kamay para sa'yo. hay nako. Sige. Gagawin ko. Ako ang papalit kay Sofia. Ngayon, pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Ngayon din. Ang tanga talaga. Gusto pa talaga niyang mawalan ng kamay para kay Sofia. Siya talaga ang numero 1 sa mga sintunado. Sofia, hindi mo na kailangang subukan pa siya. Gagawin ng sintunadong to ang lahat para sa'yo. Hindi ako makapaniwala na pumayag ka talaga. Bahala na. Wala akong pakialam sa isang tulad mo. Dahil pumayag ka ng mawalan ng kamay, kung para kanino mo ito mawawala? Hindi na mahalaga, di ba? Sofia, ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong mawalan ka ng kamay para sa aking male bestie, si Marco. Payag ka ba? Nagkaroon ng kaunting away si Fang Jie sa kanyang boss ngayon at nakakulong siya ngayon. Kung hindi ka mag-aalay ng kamay, hindi ito matatapos. Si Marco yon, hindi siya katulad mo. Basta't pumayag ka lang na mag-alay ng kamay para kay Marco, papayag akong makasama ka. Hindi. Alam ko na hindi lang si Sofia ang habol niya. Palagi siyang nagpapanggap na martir. Sa wakas, nakatsamba itong simp para humingi ng napakalaking kapalit. Alam kong sakim ka, pero okay lang yon. Kahit anong gusto mo, sabihin mo lang. Kayang-kaya kong ibigay ang kahit ano. Hindi. Kahit hindi ka sumama sa akin, handang-handa pa rin akong putulin ang kamay ko para sa'yo. Dahil sabi ko, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Mamamatay naman ako pagkatapos ng 6 na araw. Ano naman ang pinagkaiba kung mawala ng isang kamay? Basta't maibalik ko lang si Isabel, okay na yon. Ang yabang naman. Kung ayaw mo, ayaw ko ring ibigay. Dalhin niyo siya. Nang malaman niyang may problema ako, tumakbo siya rito nang hindi man lang nakapagsapatos. Para sa akin, ni hindi siya nagdalawang isip bago pumayag na mawalan ng kamay. Ito ang unang pagkakataon na may gumawa nito para sa akin. Iba ka talaga sa lahat ng lalaking nanligaw sa akin. Ikaw pala yung simp na si Felipe, ang sunod-sunod na tagasunod ni Sofia. Pasensya na talaga. Kung hindi ako nagkagulo, hindi sana nawalan ng kamay. Huwag mo nang isipin yon. Basta't masaya si Sofia. Siya ang aking katapat dibdib. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Iminumungkahi kong sumuko ka na ngayon. Kung hindi, ang pagkawala ng kamay ngayon ay simula pa lang. Wala akong pakialam. Basta't masaya si Sofia, gagawin ko ang lahat. Walang pag-asang simp. Maghintay ka lang. Pumasok ka. Sofia, ang tagal nakatali ng lubid ang mga pulso ko. May naiwang marka. Diyos ko, dalhin niyo si Marco sa ospital. Tara na. Sofia, ano pang hinihintay mo? Nasugatan ang kamay ni Marco.
Nasa ospital na si Marco. Bakit nandito ka pa? Tama na ang pagpapanggap na kawawa. Kaya nawalan ka ng kamay. Agad kitang papagawan ng pinakamagandang prosthetics. Huwag mo nang intindihin. Pumunta ka kay Marco. Ako na ang pupunta. Felipe, huwag kang magpanggap na patay sa akin. Felipe, gising ka. Felipe. Ligtas na ang pasyente sa kritikal na kalagayan. Naikabit na ang prosthetics, pero sobrang mahina siya, kaya kailangan niya ng mahabang pahinga. Sige, naiintindihan ko. Sofia, hindi mo ba sinabing may kumpanyang aasikasuhin ka? Bakit ka nasa kwarto ni Felipe? Hindi ka naman bumalik para lang iligtas siya, di ba? Siyempre hindi. Ang isang tulad niya, walang halaga sa akin ang pagkamatay niya. Nag-aalala lang ako na baka makasama sa'yo kung may mamatay. Sa lahat ng mga taon, ang tanging pinagmalasakitan lang ni Sofia ng ganito ay ako. At ngayon, ikaw, papatayin kita sa tamang panahon. Gising ka na. 5 araw kang tuluyang walang malay. Sa wakas, nagising ka rin. Habang wala ka sa sarili, pinakabit ko sa mga doktor ang pinakamagandang prosthetics. Hindi ito makakaabala sa pang-araw-araw mong buhay. Huwag mong isiping dahil lang nawalan ka ng kamay para sa akin. May malaking utang na loob ako sa'yo. Quits na tayo. Magaling. Kalahating araw na lang. Maari ko nang ibalik si Isabel. Sa huling kalahating araw na ito, gagawin ko ang lahat para mapasaya si Sofia. Sofia, alam ko, wala kang utang sa akin. Kung may gusto kang ipagawa sa akin, sabihin mo lang. Gagawin ko. Felipe, akala mo ba ang pagpapanggap mong ito na wala kang pakialam ay makakapagpadama sa akin ng pagkakasala? Huwag kang maglokohan. Ikaw at ako ay hindi kailanman nagmula sa iisang mundo. Kapag mas marami kang isinakripisyo para sa akin, lalo lang akong naiinis. Wow. Sofia, kung wala kang ipapagawa sa akin, hahanap na lang ako ng paraan kung paano ko gagamitin ang natitirang oras ko. Parang nakikipag-usap ako sa pader. Gawin mo ang gusto mo. Kakaiba. Bakit ba ako galit na galit? Wala namang kinalaman sa akin ang mangyayari kay Felipe. Bakit ko pinapansin ang ugali niya? Tama na ang pag-iisip. Anibersaryo ng pagkamatay ng nanay ko ngayon. Kailangan kong magmadali at maghanda. Isabel, naaalala ko, sabi mo, ang pag-amin ko sa'yo ay hindi seryoso. Sa huling 12 oras na ito, igugugol ko ito. Sa paghahanda ng perpektong seremonya ng pag-amin para sa'yo. Isabel, 1 oras na lang. Maaari na kitang ibalik. Nangako ako na kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, gagamitin ko ang paborito mong mga lili para magbigay sa'yo ng grand confession. Tingnan mo. Sinupad ko ang pangako ko. Nakakalungkot lang na pagkatapos mong bumalik, hindi mo na ako makikita. Felipe, Nanay, huli na ako. Pinilit ako ni na Marco at ng iba pa na sumama sa isang party.
Ayaw kong sabihin sa kanila na anibersaryo ng pagkawala mo ngayon. Sa harap nila, kailangan kong magpanggap na matapang at walang pakiramdam. Kailangan kong panatilihing malakas ang grupo ng mga perlas na iniwan mo sa akin. Felipe. Sofia, Paano mo nalaman na anibersaryo ng nanay ko ngayon? Naghandog ka pa ng espesyal ng paborito niyang mga liryo. ano? Anibersaryo rin pala ng nanay ni Sofia ngayon? Wow, anong pagkakataon. Hindi nga, 1 oras na lang ang natitira sa akin. Talagang hindi ko siya dapat magalit. Nalaman ko lang, nang hindi sinasadya. O ano? Natuwa ka ba? Huwag mong isipin na dahil ginawa mo ito, maiimpluwensyahan ako sa iyo. Imposible. Ang pag-alala ng isang tulad mo ay isang kahihiyan para sa aking ina. Sofia, pasensya na. Sumobra ako. Pasensya na sa iyong ina. Luluhod ako at hihingi ng tawad sa kanya. Huwag na. Wala ako sa mood ngayon para panoorin kang magpakatanga. Kung talagang gusto mong humingi ng tawad, samahan mo na lang akong maglakad. Sige. Si Felipe pala ang unang taong nakapansin kung gaano kahalaga ang araw na ito para sa akin. Kakaiba. Mabilis na tumitibok ang puso ko. Marco, uminom ka! Marco! Hindi mo alam, yung simp na si Felipe para habulin si Sofia ay gumagapang sa sahig. Nakakatawa talaga. Masamang balita, Marco! Sabi ng kaibigan ko, nagpapasyal sina Sofia at Felipe sa park. Nang umalis siya kanina, hindi ba't sabi niya may usapin sa kumpanya? Gumawa ng dahilan si Sofia para umalis. Para lang makipagpasyal kay Felipe. Posible kayang may nararamdaman talaga siya para sa kanya? Arturo, maghanap ka ng tao ngayon din. Pasukin mo ang mga CCTV sa paligid ng parke. Tapos, hanapin mo ako ng isang driver na pwedeng pagtakpan. Marco, Anong balak mo? Gagawin kong mawala si Felipe sa mundong ito ng tuluyan. Sabihin mo sa driver na magpatrolya malapit sa parke. Sa sandaling makita niya si Felipe, guluhin niya ito. sige, aasikasuhin ko na. Marco, huminahon ka. Umalis ka na. Sumama ka sa akin ngayon para magbantay sa ospital para kay Felipe. Ngayon, hindi ko na siya pahihintulutang guluhin si Sofia muli. Hindi ko alam kung anong laro ang ginagawa ni Sofia. Pero kung makakapit lang ako ng 30 minuto pa, maibabalik ko sa buhay si Isabel. Felipe, may itatanong ako sa'yo. Sige, sabihin mo. Sasabihin ko sa'yo ang lahat. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Ano ba ang tunay na dahilan? 30 minuto na lang ang natitira para buhayin si Isabel. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa isang napaka-importanteng tao. Para sa kanya, isusuko ko ang lahat. Maging ang aking buhay. Kahit na hindi kami magkatuluyan o hindi na muling magkita, hindi iyon mahalaga. Mahal ko siya. Handang-handa ako.
Dahil napakatapat mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Hawakan mo ang kamay ko. Ingat. Felipe! Doktor, ako si Sofia mula sa pamilya Su. Walang problema sa pera. Dapat mong gawin ang lahat ng makakaya para iligtas siya. Naririnig mo ba ako? Oh, Sofia. Pakipirma ang consent form para sa operasyon. Bilisan mo. Masamang balita ito, Sofia. Aksidenteng nahulog lang sa hagdan si Marco. Nasa emergency surgery siya ngayon. Ano? Kumusta na si Marco? Nasa kritikal na kalagayan si Marco. Kailangan niya agad ng blood transfusion. Pero kulang ang supply ng dugo sa blood bank ng ospital. Pwede ba nating papag-donate ng dugo si Felipe para kay Young Master Marco? Naaalala ko pareho sila ni Young Master Marco na may bihirang RH-negative blood type. Ang kakaibang pagkakataon naman, pareho silang dalawa na kailangan ng operasyon ng sabay. Sofia, ano pang hinihintay mo? Si Felipe naman ay torpe mo lang. Karangalan para sa kanya ang makapagbigay ng dugo, para kay Marco isang karangalan para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Nakita ko ang mga sugat ni Felipe ay hindi naman ganoon kalala. Hindi siya mamamatay sa kaunting dugo lang. Pero, Sofia, huwag mong sabihing nahulog ka na sa torpeng si Felipe. Ano ba ang meron siya na karapat-dapat sa'yo? wala itong kinalaman sa nararamdaman. Ayoko lang mamatay si Felipe, kung may mamatay sa atin. Sa normal na kalagayan, Ang pagdodonate niya ng dugo para kay Marco ay isang karangalan. Pero, Hanggang sa magising si Isabel, 3 minuto na lang. Sofia, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo lang ako ng 3 minuto pa. Pagkatapos ng 3 minuto, kahit ang buhay ko ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. si Young Master Marco ay kasalukuyang nasa operating room at inooperahan. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa ng 1 segundo. Paano tayo maghihintay ng 3 minuto para sa'yo? Doktor, kunin mo na siya para sa blood draw. Ngayon din! Ito ang utos ni Sofia. Hindi ba, Sofia? ako, nag-aatubili ang host. Subukang pasayahin si Sofia. Napatigil ang countdown. Hindi na kailangang mag-atubili. Sofia, Kahit ano ang sabihin mo, gagawin ko. Dalhin mo na ako para sa blood draw. Bilisan mo. Huwag nating patagalin si Young Master Marco. Felipe, ikaw, bilisan mo. Dalhin mo na siya para sa blood draw. Ayos lang. Kaunting dugo lang naman ito. Magiging ayos din ang lahat. Felipe, magpapabantay ako sa iyo. Walang mangyayari sa iyo. Sofia, huwag kang mag-alala na may mapapatay. Pupuntahan ko si Felipe ngayon din para bantayan. Kung ang buhay niya ay nanganganib, papakiusapan ko ang mga doktor na iligtas siya agad. Sige, bilisan mo. Bakit kaya kapag si Felipe ang nasa panganib, parang hindi ako mapalagay? Baka nahulog na ang loob ko sa kanya? Hindi pwede yon. Sa hitsura, sa pinagmulan o sa kakayahan, paano siya nakakahigit kay Marco? Dinala na si Felipe para kunan ng dugo. Magaling. Patuyuin mo siya. Anong ikakatakot? Siya mismo ang nagboluntaryong magbigay ng dugo. Kahit mamatay siya sa pagkaubos ng dugo, problema na niya yon. Si Sofia ay napakatanga. Noong nakaraan, ipinaputol ko ang mga kamay niya. Ngayon naman, aksidente sa sasakyan at wala siyang kahit anong hinala. Kung hindi lang dahil sa negosyo ng pamilya niya, ayoko ng kahit anong koneksyon sa kanya. Kapag tapos na ito, hindi ko kayo makakalimutan. Ikaw at si Arturo. Kaya ang pagpapaputol ng kamay at ang aksidente ay parehong inayos ni Marco. Hindi naman talaga siya mabuti sa akin. Ang tanging handang magsakripisyo ng lahat para sa akin ay si Felipe. Sofia, maging girlfriend mo ako. Basta masaya si Sofia, handang-handang gawin ko ang lahat para sa kanya. Maaari kong ibigay sa kanya ang lahat ng meron ako,
pati ang buhay ko. Mahal ko siya. Hindi. Hindi ko pwedeng hayaan na saktan nila si Felipe. Miss, hindi na talaga kami pwedeng kumuha pa. Kung ayaw mong makalaban si Marco, mas mabuting manahimik ka na lang at magkunwari na wala kang nakita. Kung hindi, si Marco ay magpapatanggal sa'yo sa trabaho sa isang kisap mata. Countdown para sa muling pagkabuhay ni Isabel. Isabel, nitong nakaraang taon, sinubukan kitang buhayin gamit ang buhay ko. Sa wakas, magagawa ko na. Nakakalungkot lang, hindi ko na makikita pa ang huling pagkakataon. Isabel, Isabel, sa wakas, mabubuhay na kita. Felipe! 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 Ayos ka lang? Kapit lang! Doktor! Ano pang hinihintay mo? Iligtas mo siya! Iligtas mo siya. Bilisan mo! Ang pangangatawan ni Felipe ay napakahina. Konti lang naman ang kinuha naming dugo at hindi niya kinaya. Sofia, bakit mo ako sinuntok? Akala mo hindi ko alam na lahat ng ito ay utos ni Marco at ikaw at si Arturo ang gumawa? Gusto niyong mamatay si Felipe para magtagumpay si Marco at makuha ang negosyo ng pamilya ko. Sofia, ginawa namin ito para sa ikabubuti mo. Yang si Felipe, na sunod-sunuran walang hangganan pagdating sa pagpapapansin sa'yo. Kung hindi namin siya inalis, paano kung magalit siya at saktan ka? Huwag mo siyang tawaging sunod-sunuran. Iba si Felipe kay Marco. Hindi niya kailanman gagawin ang anumang bagay na makasakit sa akin. Sofia. Nawalan ng vital signs ang pasyente. Ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin. Oy, pumasok kayo rito. Arestuhin mo siya at si Arturo. Papanagutin ko sila sa hirap na dinanas ni Felipe ng 10 beses. Opo. Hindi, Sofia. Hindi, nagkamali ako. Tulong! Tulong! Felipe, pasensya na. Kung sana ay naunawaan ko ng mas maaga, kung sino talaga ang nagmamahal sa akin. Kung sana ay naalaman ko ng mas maaga na ikaw pala ang tunay kong minamahal. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Kung maibabalik ko lang ang panahon, ibibigay ko ang lahat ng meron ako. Gagawin ko ang lahat para maibalik ka. Felipe. Felipe!
Felipe, Na-detect ng host na matagumpay na hinahabol ang unang babaeng nakita mo sa loob ng 1 taon. Na-trigger ang nakatagong reward. Magagawa na ngayon ng host na muling mabuhay kasama si Isabel. Sofia, nandito ka na. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ako nahulog sa hagdan, hindi kailangan ni Felipe na magbigay ng dugo para sa akin at mamatay. Pero, matagumpay ang operasyon ko. Makakaalis na ako sa ospital sa ilang araw. Kapag nakalabas na ako, pwedeng magsama tayong dalawa at magdaos ng libing para kay Felipe. Anong ginagawa mo? bilisan mo at hugasan mo na yung pangit na makeup mo. Alam ko na. Tungkol sa pagputol ng paa at aksidente sa sasakyan, ikaw ang may pakana ng lahat. Ano kung ako nga? Galit ka rin kay Felipe, di ba? Ginawa ko lang ang hindi mo magawa. Dapat nga, nagpapasalamat ka sa akin. Huwag mong sabihing ipagkakanulo mo ako dahil lang sa isang tangang tulad ni Felipe. Hindi naman talaga ka nahulog sa kanya, di ba? Talaga bang balak mong maging simp tulad ni Felipe? Talikuran ako? Hindi ka naman talaga nagkakagusto sa kanya, di ba? Tama. Nagkakagusto ako kay Felipe. Ako lang ang nakikita niya. Puro kabaitan ang trato niya sa akin. Bakit hindi ako magkakagusto sa kanya? Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang pag-ibig ng buhay ko. Kahit kailangan kong ubusin ang bawat sentimo ng pamilya Sue, sisiguraduhin kong magbabayad ka para ipaghiganti si Felipe. Sofia, kumalma ka Sofia. Pareho tayong galing sa prominenteng pamilya sa Yuncheng. Bagay na bagay tayo. Kung magkakasal ang ating mga pamilya, magiging isang malakas na alyansa yon. Kung sisirain mo ang lahat dahil sa isang hamak at iiwan tayong parehong wasak, paano mo haharapin ang mga magulang mo at ang yamang iniwan nila sa'yo? Ikaw? Akala mo madadala mo ako sa pagkawasak mo? Marco, hindi mababaliwala ang pagkamatay ni Felipe. Babalikan kita. Sofia, Nandiyan lang ang katawan ni Ginoong Felipe. Paano naging bakante ang kama na ito? Nasaan na siya? Hindi pwedeng mangyari yon. Kakalagay lang namin ng katawan ni Ginoong Felipe dito mismo. Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo siya. Hanapin ang bawat sulok ng lugar na ito. At hanapin nyo siya para sa akin. Agad. Felipe. Nangangarap ba ako? Pero ang kamay ko, nasira ba? Isabel, Felipe. Felipe, parang nanaginip ako ng napakahaba at napakatagal. Napanaginipan kong naaksidente tayo sa kotse. Akala ko, hindi na kita muling makikita. mukhang nakakatakot na bangungot yon. Okay lang, gising ka na ngayon.
Yun ang mahalaga. Yun lang ang mahalaga. Isabel, ang dami kong nami-miss sa'yo. Ako rin. Isabel, nitong nakaraang taon, ang daming nangyari. Gusto kong ikwento lahat sa'yo, dahan-dahan. Nag-uulat po, MS, Su, ang opensibang plano ng kumpanya laban sa grupo ng mga Agila ay nagtagumpay na sa simula. Bumagsak na ang presyo ng stocks ng grupo ng mga Agila. Wala nang pag-asa. Sinabi ba ni Marco kung nasaan ang katawan ni Felipe? Hindi sinabi ni Marco. Paano nangyari yon? Siya ang may pakana ng lahat ng yon laban kay Felipe. Ngayon, ang katawan ni Felipe bigla na lang nawawala? Kung hindi siya, baka nagising si Felipe ng mag-isa at umalis na lang. Sabihin mo kay Marco, maghihintay ako sa kanya sa cafe sa loob ng 10 minuto. Ang gusto ko lang ay ang katawan ni Felipe. Ibigay mo siya at hihinto ako sa grupo ng mga Agila. Maghapon tayong namimili. Pagod na ako. Sandali lang. Hoy, ako ang may dalang lahat ng bag. Eh ano naman kung ikaw? May problema ka ba doon? Walang problema. Hoy, magpahinga ka muna dito. Kukuha ako ng kape para sa'yo. Si, Anong gusto mo? Amerikano. Siya. Bilisan mo. Magsalita ka. Ikaw ba yon? Sofia, nababaliw ka na ba? Patay na si Felipe. Sa pag-atake mo sa grupo ng mga Agila ng ganito, ikaw lang ang masasaktan. Pag-isipan mo ito, gusto mo bang makipaglaban sa pamilyang Agila hanggang kamatayan para lang sa isang patay na tao? Tama. At ito pa lang ang simula. Akala mo ba na sa pagpapadala mo ng mga tao para nakawin, Ang bangkay ni Felipe. akala mo wala akong magagawa? Akala mo wala akong magagawa sa'yo? Makalipas ang 3 araw, kung hindi mo ibabalik sa akin ang katawan ni Felipe, ng ligtas at buo, saka ko ipapakita sa'yo kung ano talaga ang kaya ko. Anong katawan ang pinagsasabi mo? Sinabi ko na sa'yo, hindi ko man lang nahawakan si Felipe. Bakit nila binabanggit ang pangalan ni Felipe? May kapangalan kaya siya? Siya, ayaw mong aminin ha? Wala na tayong pag-uusapan. Maaasahan mong magwawakas ka sa kalsada? Namamalimos ng tira-tira. Sofia, nababaliw ka na ba? Binabalaan kita. Itigil mo na to ngayon din. Kung hindi, huwag kang magalit kung magiging magaspang ako. Ano? Maglalakas loob kang saktan ako? Iwanan mo akong walang-wala. Anong hindi ko kayang gawin? Marco, ikaw ang nagpakana kay Felipe. Ikaw ang pumatay sa kanya. Kung may natitira pang konsensya sa'yo, hayaan mong magpahinga ng payapa ang kanyang katawan. Ang negosyo ng pamilya mo ay hindi sana nanganganib ng magbangkarote. Ikaw mismo ang may kagagawa nito. Gago ka. Tigil! Punyeta ka. Tigil na! Sa liwanag ng araw, ang lakas ng loob mong manakit ng babae. Anong klaseng lalaki ka? Ang bastos at nanakit pa ng babae. Kadiri. Totoo. Kahiya-hiya. Sofia, magbabayad ka para dito. Ginago mo ako. Huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Maupo ka po. Oy, okay ka lang ba? Yung lalaki kanina, boyfriend mo ba yon?
Hindi. Hindi ko siya boyfriend. Ang boyfriend ko, matagal na siyang pumanaw. Ang boyfriend mo, Felipe ba ang pangalan niya? Yung boyfriend mo, Felipe ba ang pangalan niya? Siya ang pinakamabuting tao sa mundo. Mahal niya ako ng buong puso. Wala ni isang lalaki sa mundong ito ang makakapantay sa kanya. Pero sa huli, namatay siya dahil sa akin. Patay na pala ang boyfriend niya. Kaya ibang tao lang nakapangalan. Ikaw? Alam mo ba? Ang boyfriend ko ay Felipe rin ang pangalan. Isang taon na ang nakalipas. Akala ko hindi na kami magkikita pa ulit. Pero makalipas ang isang taon, himala, nagkita ulit kami. Naniniwala ako na kung sapat ang tindi ng paghihintay sa puso mo, ang paghihintay na iyon, maaaring mangyari ang himala, at ang taong gusto mong makita ay tiyak na muling lilitaw. Oo, salamat. Sana ang himalang iyon ay mangyari rin sa akin. Oh, salamat. Sana ang himalang iyon ay mangyari rin sa akin. Mangyayari yan, Naniniwala ako sa'yo. huwag kang umiyak. Shh! May mga aasikasuhin ako sa kumpanya, kaya mauna na ako. Kailangan mong pahalagahan ang iyong Felipe. Huwag kang magiging katulad ko, na magsisi lamang pagkatapos mo siyang mawala. Huwag kang mag-alala. Nandito lang sa malapit ang boyfriend ko. Hintay ka dito. Papuntahin ko siya rito para ihatid ka namin pa uwi. Kung hindi, baka babalik pa yung lalaking iyon para guluhin ka ulit. Sandali lang. Hoy! Dito! Nandito malapit ang boyfriend ko. Hintayin mo ako. Pwede siyang maghatid sa'yo. Kasama ko pa uwi. Oy, Bilisan mo at pumunta ka rito. Anong ginagawa ni Sofia dito? Kung malaman niyang buhay pa ako at si Isabel ay hindi na magkakaroon ng katahimikan. Kailangan kong ilabas si Isabel dito, ngayon din. Felipe! Anong nangyari? Bilisan mo. ayos lang. Dapat hanapin mo na ang Felipe mo. May mga aayusin pa ako sa opisina. Aalis na ako. Sige, ingat ka. Maniwala ka sa akin? Ang samahan ng mga tao ay hindi kasing daling masira ng iniisip mo. Tiyak na mahahanap mo ulit ang Felipe mo. Salamat sa mga magagandang salita mo. Paalam. Ingat ka. Oy, Felipe? Uy, Felipe. Bakit ang lapit-lapit mo tumawag? Punta ka na lang dito. Punta ka na lang dito. Hoy Isabel. Masama ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Masama ang pakiramdam? Anong nangyayari? Malala ba? Malala. Sobrang nahihilo ako ngayon. Halos hindi na ako makatayo. Nandito ako sa labas. Bilisan mo. Pumunta na tayo sa ospital ngayon din. Sandali lang. Yung boses ng boyfriend niya, bakit parang sobrang katunog ni Felipe? Pwede bang dalawang tao talagang magkamukha, mula pangalan hanggang boses? Maliban na lang kung Teka muna, bilisan mo! I-pull up mo yung surveillance footage ng cafe agad.
Kumusta na ang sitwasyon? Nag-uulat po, MS, Su, na bangkarote na ang grupo ng mga Agila. Ang presidente nito, si Marco, ay nababaon sa milyon-milyong utang. Sabi nila, tumakas na siya sa bansa para magpakupkop. Sino ang nagtanong tungkol sa grupo ng mga agila? Ang tinatanong ko sa'yo ay tungkol sa footage ng surveillance ng cafe. Kumusta na ang investigasyon? Nahanap na po namin, MS, Su. Tingnan ninyo po. Siya nga, si Felipe nga talaga. Pero kung buhay siya, bakit hindi siya nagpakita sa akin? Felipe, ganoon ba kalala ang pagkakasakit ko sa'yo? Na mas gugustuhin mo pang magpanggap na patay at umalis at makasama ang ibang babae? Kaysa makita ako muli? Bilis! Magpadala agad ng tao para imbestigahan ang tirahan ni Felipe. Opo. Bilisan mo! Magpadala ka agad ng tao para imbestigahan ang tirahan ni Felipe. Opo. Felipe, Kapag nakita ngayon, hindi na kita pababayaan ulit. sinindak mo ako. Ay naku, Akala ko may sakit ka o ano. Nagugutom ka lang pala dahil hindi ka kumain. naglakad-lakad lang ako ng matagal. Medyo gutom na ako. Maghintay ka dito. Lutuan kita ng masarap. Ano, sabihin mo? Ano ang gusto mong pananghalian? Sabihin mo sa akin. Miss Isabel, pakakasalan mo ba ako? Kailangan bang hintayin mo pa na ako'y nakasuot ng ganito kapangit bago ka mag-propose sa akin? Noong huling nagtapat ka, hindi man lang formal. At ngayon, ito na naman? Hindi ko na talaga kayang maghintay pa. Kaya, Isabel? Pakakasalan mo ba ako? Siyempre naman, oo. Boss Su, nakita na namin ang address ni Felipe. Ihanda mo na ang sasakyan. Felipe, magkikita na tayo. Ngayon, hindi na ako mag-aasal tulad ng dati na nag-uutos sa'yo. Ang mga pagkakamali ko, ako ang mananagot. Nakikiusap lang ako na baguhin mo ang isip mo. Bumalik ka sa akin. Felipe, Binibini, sino ang hinahanap mo? si Felipe po ang hinahanap ko. Dito ba siya nakatira? Sa kabilang unit si Felipe. Kapitbahay ko siya. Ay, pasensya na. Paumanhin po. Hoy, kakadaan lang niya sa hallway. Bumaba na siya. Malamang nasa labas pa siya. Felipe, talaga bang hindi niya balak na hanapin ako? Tara na, hanapin natin siya. Gusto ko ito. Siya, At iyon. At iyon din. lahat iyan ay mga liryo. Gusto mo talaga ng husto ang mga liryo, ano? Siyempre. Ito naman ang aking kasal eh. Siyempre, gusto kong idisenyo ito ayon sa sarili kong panlasa. Okay, pagdating ng oras, pupunuin natin ang buong bulwagan ng mga liryo. Tindero, kukunin ko lahat ng liryo na meron ka sa tindahan. I-deliver mo lang sa address na ibinigay ko sa'yo. Sige, walang problema. Felipe,
Excuse me. Nakita mo na ba ang lalaking ito? Kakaalis lang niya. Pumunta siya sa tindahan ng kasal na damit sa tabi. Pumunta siya sa katabing tindahan. Paumanhin po. Ang mga ito ba ay mga liryo? Ang mga ito, kakakuha lang ng order ng mga ito mula sa ginoong iyon. Binili niya ang lahat ng liryo sa tindahan. Alam ni Felipe na mahal ng nanay ko ang mga liryo. Iyon ang paborito niya. Para sa kasal niya sa ibang babae, para rin ba sa kanya ang mga ito? Felipe, labis kitang nasaktan. Ngunit hindi mo pa rin ako kayang kalimutan ng lubusan. May iba pa ba siyang inihanda? Siyempre naman, nakareserba niya ang pinakamaluhong bulwagang pangkasalan sa lungsod at gusto niyang punuin ito ng mga liryo. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng lalaking ganito katapat sa kanyang nobya kailanman. Napakaswerte ng magiging asawa niya. Kaya pala simula pa lang, pinlano na niya ang ating kinabukasan. At ako ang dahilan kung bakit siya nasaktan ng labis. Felipe, sa pagkakataong ito, hindi na kita bibiguin muli. Ipapatunay ko sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Babawiin kita. Dahil malapit lang si Felipe. Ako na ang pupunta. Ikaw naman, kunin mo ang regalong inihanda ko. Para sa kanya. Gusto ko siyang magulat. Opo. Ang damit pangkasal na ito, anong masasabi mo? Maganda ka sa kahit ano. Ayos lang lahat. Ay, tigilan mo nga. Sinasabi mo yan sa bawat isa, hindi naman nakakatulong yan. Siguro, susubukan ko na lang. Siya? Hindi ka ba aalis? Ano? Nahiya ka? Huwag kang sumilip. Siya. Labas ka na. Alis na ako. Alis na. Felipe. Felipe. Ang tagal na nating hindi nagkita. Sofia? Anong ginagawa mo rito? Felipe, huwag kang magtago sa akin. Alam ko kung bakit ka nagpanggap na patay ka. Pumunta ako rito ngayon. Dahil mayroon akong magandang balita para sa iyo. Ay nako, hindi ko inaasahan na si Sofia ang maghahabol sa akin dito. Talagang hindi ko siya dapat malaman tungkol sa aking pakikipagkasundo kay Isabel. Kung hindi, tiyak na gagawa siya ng gulo. Ano? Anong magandang balita? Felipe! Nagpasya na ako. Nagpasya na akong makasama ka. Alam ko noon, ako ang sumira sa puso mo. Kaya nang magpanggap kang patay ka, iniwan mo ako ng tuluyan. Nakahanap ka pa nga ng ibang babae na pakakasalan? Pero matatandaan mo pa ba talaga ako? Kaya mo ba talaga akong kalimutan? Sofia, ano ba ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin ay, matagal na kitang gusto, hindi ko lang. Noon napagtanto. Pero ngayon, malinaw na sa akin. Felipe, gusto kita. Pwede ba tayong maging magkasama? Sofia, diretsuhin na kita. Wala tayong kinabukasan. Iniisip mo pa rin ba ang nangyari kay Marco? Pinabangkarote ko na ang kumpanya niya. Hindi na siya babalik para guluhin tayo. At tungkol naman kina Arturo at Elena, tinitiyak kong binayaran nila ang ginawa nila. Kaya ano pa ang pumipigil sa'yo? Kahit anong gusto mo, kaya kong ibigay sa'yo. Hindi yon tungkol sa kung gaano karami ang ibibigay mo. Hindi kita matatanggap dahil mayroon na akong taong gusto. Imposible yan. Mahal na mahal mo ako noon. Isinakripisyo mo ang lahat para sa akin. Paano ka lang magkakagusto sa iba? Felipe, kumusta ang itsura ko sa wedding dress na ito? Felipe, bagay ba sa akin ang wedding dress na ito? Oy, Ikaw, anong ginagawa mo rito? Aw, tama. Ito ang boyfriend na sinasabi ko sa iyo. Pero ngayon,
Siguro dapat ko na siyang tawaging aking nobyo. Huwag mo siyang hawakan, Sofia. Kumalma ka. Felipe, sinisigawan mo ako dahil sa isang babaeng kakilala mo lang? Sinisigawan mo ako? Siya ang unang pag-ibig na kasama ko sa loob ng 10 taon. Ang taong palagi kong minahal. At ngayon, nobya ko na siya. Wala akong pakialam sa ginawa mo sa akin noon, pero siya. Lumayo ka sa kanya. Felipe, alam ko. Galit ka pa rin sa nangyari. Kaya nakahanap ka ng babae para tulungan kang lokohin ako, di ba? Felipe, alam ko. Galit ka rin sa nangyari, galit ka rin sa nangyari, galit ka rin sa nangyari, galit ka rin sa nangyari. Kaya ka nakahanap ng ibang babae para tulungan kang magsinungaling sa akin, di ba? Pero, wala pang 1 buwan mula nang pumanaw ka. Paano mo magagawa na bigla na lang magkagusto sa iba? Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Sa totoo lang, 1 buwan na ang nakalipas. Namatay si Isabel sa aksidente sa kotse. Lahat ng ginawa ko para sa iyo ay para lang matapos ang mga gawain ng sistema. Sa ganoong paraan, maibabalik ko sa buhay si Isabel. Eh yung gabing iyon sa anibersaryo ng pagkamatay ng nanay ko, ang sinabi mo sa akin? Yung taong ibibigay mo ang lahat? Pati ang buhay mo. Ang taong yon, kahit na hindi kayo magkatuluyan sa hinaharap. Hindi mahalaga. Ang taong yon. Si Isabel pa rin yon. Ang taong iyon. Palaging. Si Isabel. Sinasabi mo ba na lahat ng ginawa mo para sa akin puro pakitang tao lang? Imposible. Paano magpapanggap ng ganoon kahit sino? Felipe, suriin ang iyong puso. Sa kailaliman, wala ka bang nararamdaman para sa akin? Sofia, may nararamdaman ako para sa iyo. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sana naibalik si Isabel. Ayoko niyan. Ang ganoong klaseng pakiramdam. Ayokong pasalamatan mo ako dahil sa babaeng iyon. Gusto kong mahalin mo ako. Nakalimutan mo na ba? Kung paano mo ako pinaluhod sa sahig at pinagsampal ng walang tigil. Gusto mong baliin ko ang mga kamay ng kaibigan mong lalaki. Kung hindi dahil kay Isabel, hindi pa rin ako sasama sa iyo. Pasensya na. Masyado akong naging mahigpit, Sofia. Hindi kita talaga sinisisi. Kung wala ka, hindi ko maibabalik si Isabel. Talagang nagpapasalamat ako sa'yo. Pero, hindi talaga ako nagkaroon ng nararamdaman para sa'yo. Tulad ng sinabi mo, magkaiba ang mundo natin. Ngayon, ituring na lang natin ito bilang ating huling paalam. Hindi. Sa tingin mo, sapat na ang isang simpleng pabirong salamat para bitawan kita? Hindi. Felipe, kahit na hindi totoo ang nararamdaman mo para sa akin, ang mga ginawa mo para sa akin ay totoo. Lahat yon ay totoo. Inilagay mo ang sarili mo sa panganib para sa akin. Kumuha ka ng mga liryo para sa nanay ko. Itinulak mo pa ako palabas ng daan noong aksidente. Ang dami mong ginawa para sa akin. Paano ko naman basta-basta pakakawalan ka? Ang sakripisyo at aksidente ay para lang matapos ang misyon na buhayin si Isabel at ang mga liryo. Ang paboritong bulaklak ni Isabel. Paborito rin itong bulaklak ni Isabel. Sofia, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Gets ko na. Pero kung talagang mahal mo si Felipe, dapat igalang mo ang desisyon niya. Ikaw si Isabel, di ba? Ako ang CEO ng grupo ng mga perlas. Kung handa kang iwanan si Felipe para sa akin, kayamanan at katayuan, lahat yan ay maibibigay ko sa'yo. Sofia, hindi ko basta maibibigay sa'yo si Felipe. Hindi naman siya bagay na pagmamay-ari ng sinuman. May sarili siyang mga pagpili at paniniwala. Sana naman, igalang mo siya. Felipe, ano ba ang meron siya na wala ako? Sa itsura, sa katawan,
sa estado ng pamilya. Ano ba ang meron siya na wala ako? Kung ikaw ay sasama sa kanya, magdudusa ka ng husto. Pero kung ako ang pipiliin mo, ang buong grupo ng mga perlas ay mapapasa iyo. Lahat ng ito ay para sa iyo. Ito ay gintong nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Ayaw ko nito. Alam kong hindi ito sapat. Mayroon pa. Ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang hiyas ng Africa. Ayaw ko nito. At mayroon pa. Ito ang titulo ng halos lahat ng lupa sa Villa District sa Cloud City. Kung papayag kang maging kasama ko, lahat ng ito ay sa iyo. Ano pang hinihintay mo? Wala akong pakialam sa mga material na bagay. Gusto ko lang na ibuhos ang buhay ko kasama si Isabel. Sofia, umuwi ka na lang. Umuwi ka na ngayon. Hoy, Isabel. Sa tingin ko pa rin, pinakamaganda ka rito. Kapag ikinasal na tayo, ito ang isuot natin. Sige, sasabihin ko sa boss na kukunin natin ito. Oh. Ito ang kukunin natin. Oy, Felipe, Isabel. Sofia, ano ang gusto mo? Kung mamatay si Isabel, wala ka nang magagawa kundi makasama ako? Noong namatay si Isabel noon, ang bait-bait mo sa akin. Kung mamatay ulit si Isabel, maaari ka nang bumalik sa pagiging Felipe na kilala ko. Tama ba? Noong namatay si Isabel noong huli, napakabuti mo sa akin. Kung si Isabel ay mamatay ulit, babalik ka sa pagiging si Felipe na dati kong kilala. Oy, Sofia, huminahon ka. Basta wag mo lang sasaktan si Isabel. Gagawin ko ang lahat, pangako. Hindi ako makapagpakahinahon. Gusto kong kalimutan mo na siya. Huwag mo na siyang makita ulit. Mula ngayon, maging mabuti ka sa akin at sa akin lang. Sige, pangako. Hindi. Huwag, Felipe. Sa wakas nakasama na kita ulit. Huwag. Okay lang. Okay lang. Sa totoo lang, handa na ako. Sa posibilidad na hindi na kita makikita pagkatapos mong bumalik, pinagsama tayo ng tadhana sa mga araw na ito. Sobrang kontento na ako. Sofia, pangako sa'yo. Sinisiguro ko sa'yo, pakawalan mo na lang siya. Gagawin ko ang lahat ng sabihin mo. Felipe. Hindi. Alam ko yung itsura mo. Noong pinutol mo ang kamay mo para sa akin, ganoon din ang itsura mo noon. Hindi. Nagsisinungaling ka sa akin. Kung buhay pa si Isabel, gagawin mo ang lahat ng makakaya mo para tumakas palayo sa akin, para hanapin siya. Kung gusto kitang panatilihin sa tabi ko, di si Isabel, kailangang mamatay. Wag. Tumigil ka. Felipe, anong ginagawa mo? Sofia, kung hindi mo siya pakakawalan, ang kukunin mo ay ang bangkay ko. Hindi. Felipe, alam mo namang mabuti. Hindi ko kayang manatiling nakatayo lamang at panoorin kang mamatay sa harap ko muli. Bakit mo ako pinipilit? Sofia, ikaw ang nabiyak sa akin. Ang hiling ko ay simple lang. Panatilihing ligtas si Isabel. Pagkatapos, gawin mo sa akin ang gusto mo. Hindi lang ikaw ang gusto ko. Gusto ko rin ang puso mo. Huli na, Sofia. Ang puso ko ay may iba nang nagmamay-ari. Kung ipagpilitan mo, napatayin siya. Di mamamatay ako kasama niya. Sa landas patungo sa impyerno. Magkakasama tayong dalawa. Hindi.
Hindi mo magagawang patayin ang sarili mo. Ganoon ba, Sofia? Pag-isipan mong mabuti. Ang buhay ko. Gaano ba talaga kahalaga sa akin? Sia. Nangako akong ipagtatanggol si Sofia. Kailangan mong pakawalan si Sofia ngayon. Ingat! Felipe. Tama. Lagi kang handang isugal ang buhay mo. Para sa taong mahal mo. Felipe, Felipe? Dahil napakalalim ng pagmamahalan ninyong dalawa ni Isabel, ay maaari kitang pakawalan. Maaari kitang pakawalan. Pero may isa pa akong huling tanong para sa iyo. Kung noon pa, hindi ko ginawa lahat ng mga bagay na iyon na nasaktan ka. Kundi tinanggap kita, naging kasama mo, tinrato kang tama. Pinalaya mo ba siya, si Isabel, at naging kasama ko? Sofia, alam mo walang kwenta ang tanong na iyon. Kalimutan mo na. Para sa ikabubuti mo at para sa akin at ni Isabel. Salamat sa hindi mo pagtanggi ng diretsyo. Nagkaroon ka ng problema sa tiyan matapos kitang pilitin na uminom. Nagpahanap ako ng tao sa ibang bansa para makuha itong imported na gamot sa tiyan. Inumin mo ito 3 beses sa isang araw. Salamat. Felipe, alam ko. Siguro hindi mo naman talaga nagustuhan ako. Pero hindi ko kayang bitawan ka ngayon. Hindi ko hahayaang magkaroon kayo ni Isabel ng maayos na kasal. Babawiin kita. Ipapakita ko sa'yo na mas mahal kita kaysa kay Isabel. Mabuhay po ang nobya. Hoy, Isabel. Tingnan mo ito. Ang ganda ng preparasyon ng seremonya. Masaya ka ba? nakuha mo na rin. Mabuti, ginang. Tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong asawa? Sa ginhawa? Sa hirap? Oh, Ginoo, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong asawa? Sa sakit at sa kalusugan? Oh. Babala ito mula sa grupo ng mga perlas. Babala iyon mula sa grupo ng mga perlas. ang grupo ng mga perlas. Hindi pa nagtatagal, giniba lang nila ang grupo ng mga agila. Hindi talaga natin sila pwedeng galitin. Umalis na tayo dito. Tara na. Oy. Teka, saan ka pupunta? Anong nangyayari? Nagpadala lang ng babala ang grupo ng mga perlas. Pinagbawalan nila kaming dumalo sa kasal ninyo. Hindi namin magawang labanan ang grupo ng mga perlas. Pasensya na. Oy, Okay lang, pero mga tao lang naman silang inanyayahan mo para sa itsura. Okay lang kung umalis sila. Basta't. Nandito tayong dalawa. Sapat na yon. siya? Miss Isabel, pakakasalan mo ba ako? Ako. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon.
Felipe, hindi ka pwedeng magpakasal kay Isabel. Sofia, malinaw na ang sinabi ko sa'yo noong huli. Sa Isabel lang ang puso ko. Bakit mo sinusubukang sirain ang kasal ko? Lalo mo lang akong pinapainis. Felipe, bigyan mo na lang ako ng isa pang pagkakataon, okay? Alam kong galit ka pa rin sa lahat ng mga bagay na ginawa ko sa'yo. Pero narito ako ngayon dahil gusto kong bumawi sa lahat. Kung hindi ka sasang-ayon sa akin ngayon, papatayin ko ang sarili ko sa harap mo. Isipin mo na lang ito bilang pagbabayad sa pagligtas mo sa buhay ko noon. Sofia, pakiusap, huwag kang gumawa ng anumang padalos-dalos. Felipe, baka dapat lang nating pakinggan siya. Kung hindi mo pa rin ako pipiliin pagkatapos ngayon, aalis na ako sa buhay mo magpakailanman. Hindi na kita aabalahin pa. Sige, gawin mo. Felipe, doon sa tavern, ganyan kita pinatuhod at pinasampal para sa akin. Sofia, Sofia, kailangan ba talagang gawin mo? To? Talagang kailangan. Kayo lahat. Ilabas ang mga cellphone ninyo. I-stream nyo ang nangyayari dito. Nang live. Para makita ng buong lungsod. Felipe. Ituring mo na lang itong ganti ko. Sofia, kailangan mo ba talagang gawin ito? Hindi mo mapipilit ang pag-ibig. Hayaan mo na lang si Felipe. At hayaan mo rin ang sarili mo. Umalis ka na. Anong pakialam mo? Sofia? Hindi ako karapat-dapat. Hindi karapat-dapat na gawin mo ito para sa akin. Karapat-dapat ka. Para sa iyo? Gagawin ko ang lahat. Kahit ano ay karapat-dapat. Hoy, tingnan mo. Hindi ba yan ang ating boss, si Sofia? Bakit siya kumikilos na parang ulol sa pag-ibig? Nakaluhod sa harap ng ibang lalaki. Ito yung kilalang kilala bilang ang numero unong ulol sa pag-ibig sa Yuncheng. Ay, ang ulol sa pag-ibig ay nagtagumpay na rin. Ngayon, ang diyosa ang humahabol sa kanya. Hindi. Kung susuko ako dito, hindi ba't parang binibigyan ko lang ulit ng pag-asa si Sofia? Mas lalo lang yan magiging malupit sa kanya. Para tuluyan siyang sumuko, hindi ko siya mapipigilan. Para tuluyan siyang sumuko, hindi ko siya mapipigilan. Felipe, kung wala talagang nararamdaman, para sa akin, ngayon, ibabalik ko lahat ng kabutihang ipinakita mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Tingnan ninyo. Sofia, kailangan mong itigil ito. Felipe, Wala ka talagang pakialam sa kaligtasan ko? Sofia, hindi ko kailanman iginalang ang nararamdaman mo. Kahit gaano mo pa ibaba ang sarili mo, hindi yan makakaapekto sa akin. Dapat talaga tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras mo sa akin.
Hindi. Hindi ako naniniwala. Kung talagang wala kang pakialam sa akin, sana ang susunod na mangyari, kaya mo ring hindi pansinin. Hindi pansinin. Sofia, anong ginagawa mo? Felipe, nag-alay ka ng braso para sa akin noon. Ngayon, ibabalik ko ito. Gawin mo. Hoy, tigil. Tigil. Hinto. Felipe, may pakialam ka talaga sa akin. Sofia, nawawala ka ba sa isip mo? Kahit hindi ikaw. Hindi ko lang basta manunood at hahayaan ang isang estranghero na putulin ang kamay nito sa harap ko. Hindi ito patunay ng kahit ano. Sinabi ko na sa iyo ng maraming beses. Ang tanging tao na mahal ko ay si Isabel. Pero ang kasal ninyo ay hindi natuloy. May oras pa para ayusin ang lahat ng ito. Buntis siya. Kakalaman lang namin noong isang linggo. Nakapagplano na kami para pagkatapos ng kasal. Nakapili na nga kami ng pangalan para sa sanggol. Sofia. Tinalikuran ko na ang nakaraan. Nagpatuloy na ako. Ikaw rin, dapat. Kaya, buntis na pala siya. Tapos ako, eto, pinahihirapan ko lang ang sarili ko. Sinusubukan kong baguhin ang isip mo. Parang tanga. Felipe, alam ko. Marami na akong nagawa na nasaktan ka. Ito ang nararapat sa akin. Pero Felipe, may ideya ka ba? Wala pa akong nakilala na kasing buti ng trato mo sa akin. Lahat ng nasa paligid ko, gusto lang nila ang kumpanya ko. O kaya ang katawan ko. Ikaw ang unang tao na naniniwala sa akin nang walang hinihinging kapalit. Natatakot ako. Sobra talaga ang takot ko na hindi ko na ito muling makikita. Isa lang akong ordinaryong tao. Naniniwala ako sa iyo. Sa hinaharap, tiyak na makikilala mo ang isang tao na 100 beses na mas mabuti kaysa sa akin. Hindi ako makapaniwala diyan. Felipe, hindi ko kaya. Sa totoo lang, nagsinungaling ka rin sa akin. Nagsinungaling ka rin sa akin. Alam mo? Felipe. Sabi mo mahal mo ako. Na isusuko mo ang lahat para sa akin. Kahit mamatay para sa akin. Matapos kong makita kung gaano kakabuti sa akin, paano ako makakapagmahal ng iba o magtiwala sa iba? Felipe, ako ang naging tao na ako ngayon. Dahil sa iyo. Sofia, ako. Alam ko. Ngayon, kahit mamatay ako ngayon, Hindi ko kaya manatilihin ka. naiintindihan ko. Sa ngayon, kahit mamatay man ako ngayon, hindi ko pa rin kayang pigilan kang umalis. Pero, Felipe, hindi ko kayang makita na masaya ka kasama ang ibang babae. Hindi ko talaga kaya. Aalis na ako ng bansa bukas. Hindi na ako babalik pa. Felipe, nakikiusap ako sa'yo. Bago ako umalis, yakapin mo na lang ako ng isang beses. Pwede ba? Sofia, hindi ka naman masamang tao. At gusto kitang pasalamatan. Salamat sa pagbubuklod muli sa amin ni Felipe at Sakin. Ay!
Nako, Marco, anong ginagawa mo rito? Huwag kang gumalaw. Huwag kang gagalaw. Umatras ka. Marco, ikaw, huwag mo siyang sasaktan. Kung may gusto ka, sa akin ka lumaban. Buntis, si Isabel. Narinig ko ang lahat. Kaya nga siya kinuha ko. Nababaliw ka na ba? Paano mo ako naging hostage? Tigilan mo yan, Sofia. Matagal na siya sa payroll ko. Marco, anong gusto mo? Anong gusto ko? Yung tanong na yan, dapat ako ang nagtatanong niyan sa'yo. Sofia, ang bait-bait ko sa'yo. Tinulungan kitang alisin yung simp na laging nanggugulo sa'yo. Ginamit ko lahat ng resources ko. At anong nakuha ko? Makikipaggiyera ka sa akin dahil sa simp na yon? Anong ginawa ko para karapat-dapat ako sa ganito? Hindi ba't ikaw ang nagsabing ayaw mo sa simp na yon? Ha? Hindi ba ikaw ang nagsabing ayaw mo sa simp na ito? Ha? Marco, kasalanan ko ang lahat. Mali ako. Ang pagkamatay ni Felipe, pananagutan ko ang lahat. Hindi ko dapat idinamay ka. Huli na ang lahat. Ang kumpanya ko, ang mga ari-arian ko, nawala na ang lahat. Hindi lang iyon, binigatan pa ako ng napakalaking utang. Walang kwenta raw ako sa tatay ko. At itinakwil na niya ako. Oh, Sofia, nakuha mo na ang gusto mo. Ako? Ako naman ay naging isang dukhang payaso. Siya, dahil naging dukhang payaso na ako, kaya ang bawat isa sa inyo dito ay magdaranas ng napakasamang kapalaran. Lahat kayo dito, bawat isa sa inyo, ay magkakaroon ng magandang wakas. Pero Marco, ako ang kinamumuhian mo. Kung may problema ka, sa akin mo ibuhos. Hayaan mo na lang silang Felipe at Isabel. Wala silang kasalanan. Sofia, Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi mangyayari yon. Hindi ko hahayaang ang isang hamak na sintanghero tulad niya ay magtapos ng napakasaya habang ako ay maiwan ng lahat. Marco, kung ganoon, patayin mo na lang ako. Ako ang sasagot sa lahat ng galit mo. Sa lahat ng galit mo. Hindi ganong kadali. Pero Felipe, maaari kitang bigyan ng pagkakataong magligtas ng isa. Gayunpaman, sa pagitan ni na Isabel at Sofia, isa lang sa kanila ang maaari mong iligtas. Isa lang ang maaari mong iligtas. Siya? O siya? Pumili ka na. Walang saysay ang pagpipiliang ito. Sa puso ni Felipe. Si Isabel lang ang nandoon. Hindi niya ako kailanman pipiliin. Tama ba? Kung wala ka talagang pakialam kay Sofia, edi siya ang piliin mo. Papanoorin kitang dahan-dahan at masakit na mamatay si Sofia sa harap mo. Felipe. Okay lang. Nailigtas mo na ang buhay ko noon. Ituring mo na lang itong pambayad ko sa'yo. Ano? Siya ba ang ililigtas mo? Hindi. Walang sino man dito ngayon ang karapat-dapat na mamatay. Wala sa mga tao rito ngayon ang nararapat mamatay. Felipe. Marco, kailangan mong itigil ito. Hindi pa tayo umabot sa puntong iyon. May puwang pa para ayusin ito. Anong puwang ang mayroon ako? Ako ay minsan ang pinakamahusay na talento sa Cloud City, ang gintong batang lalaki. Pero ngayon, ako ay nagtatago at tumatakbo, parang daga sa imburnal. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Felipe, tigilan mo ang kalokohan. Kung kaya mo ibalik ang lahat ng nawala sa akin, baka isipin ko na pakawalan sila. Gagawin ko ito. Ano? Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng nawala sa iyo. Kahit na ang grupo ng mga Agila ay wala na ngayon, ang 10 milyon na utang mo ay isang maliit na halaga para sa grupo ng mga Perlas. Ibibigay ko sa iyo ang grupo ng mga Perlas at pakawalan mo sila.
ibigay mo sa akin ang grupo ng mga perlas. Sa tingin mo ba talaga kaya mong gawin iyon? Ako kasi, para mabawi si Felipe, winasa ko ng lubusan ang aking imahe sa publiko. Kahit ayaw kong ipagbili ang grupo ng mga perlas, ang aking mga kasosyo at shareholders ay tiyak na ayaw nang makipagtrabaho sa akin. Kapag ikaw na ang naging CEO, maaari mong isisi sa akin ang pagkabangkarote ng grupo ng mga Agila. Pagkatapos, makakabalik ka na. Maaari kang muli maging si Marco na namumuno sa lahat. Sige, bigyan mo siya ng pagkakataong tumawag. Kung may gagawin siyang kalokohan, patayin mo siya. Hello? Ihanda na ang mga papeles para sa paglilipat. Ilipat ang lahat ng assets ng grupo ng mga perlas. Kay Marco, Sofia, yun ang pamana sa iyo ng iyong ina. Hindi mo lang basta maibibigay kay Marco. para sa inyo, sulit ito. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Sofia, talagang ginawa mo ang lahat, ha? Ha? Marco, hayaan mo lang kaming umalis dito ng ligtas. Bumalik sa Cloud City. Maaari ka pa ring bumalik sa pagiging dating Marco. Sigurado ka ba? Si? Sofia, bilang huling kilos, maaari akong gumawa ng isa pang maliit na pabor para sa iyo. Matutulungan kitang alisin si Isabel. Ano ang masasabi mo? Sa ganoong paraan, ikaw at si Felipe ay maaaring lumipad patungo sa paglubog ng araw ng magkasama. Pagkatapos ng lahat, siya ay namatay na minsan. Kung siya ay mamatay muli, walang mag-aalala. Tama ba? Naniniwala ako kay Felipe. Kahit na si Isabel ay mamatay muli, siya ay magbabakas sakali ng lahat para iligtas siya. Bitawan ko na. Hayaan mo silang umalis. Okay na ngayon. Sofia, ang galing mo talaga. Alam mo ba yan? Ibinigay mo ang boyfriend mo at ibinigay mo ang kumpanya mo. Ano na ang nangyari sa dating palalo at dominante kong kilalang Sofia na dati kong kilala? Tama na, Marco. Kunin mo na ang mga tauhan mo. At umalis ka na rito. Ngayon din, ang nangyari dito ngayong araw ay hindi kailanman nangyari. Salamat, Sofia. Hindi. Felipe. May utang ako sa iyo nito. Nararapat lang na bayaran kita. Bastos. Huwag kang gagalaw. Hindi ko kailanman inisip na patayin kayong dalawa. Ditert, Bakit mo sinaksak si Sofia? Hindi ba ibinigay na niya sa'yo ang kumpanya? sumang-ayon lang ako na ibigay niya ang kumpanya. At hayaan kayong dalawang umalis. Hindi ko kailanman sinabing hahayaan ko siyang umalis. Ang dami na niyang ginawang masasamang bagay sa akin. Bakit ko siya palalayasin? Ang payo ko sa inyong magkasintahan ay magkunwari na lang kayo na hindi ito nangyari. Ngayong nasa akin na ang grupo ng mga perlas, masisiguro kong walang maghahabol tungkol dito. Huwag ninyong pahirapan ang inyong mga sarili. Sofia,
Sofia, Tatawag ako ng ambulansya. Sofia, kapit lang. Dadalhin na namin sa ospital ngayon din. Kalimutan mo na. Felipe, lagi akong handang mamatay para sa'yo. Ang mamatay sa mga bisig mo sa huli. Ako'y lubos na. Nasiyahan. Sofia. Sofia. Sofia, Sofia, Ang pagiging pinakamayaman sa Yuncheng ay hindi magiging posible kung wala ang tulong ng lahat. Upang magbalik sa lipunan, plano kong mag-donate ng $1 bilyong. Grabe talaga, ang unfair. Yung lalaking yon ay pumatay kay Sofia sa mismong harap natin at ngayon, malayang-malaya pa rin siya. Naging pinakamayaman pa nga sa mundo ngayon. Nakakadiri talaga. oh. Kung mapabagsak natin siya, gagawin ko ang lahat. Gusto mo bang buhayin muli si Sofia? Ang kailangan mo lang gawin ay maghiganti sa unang lalaking makikita mo pagkatapos nito. Wasakin ang anumang pagkakataon na makabangon muli siya. Sa loob ng 1 taon, maaari mong gamitin ang buhay ng lalaking ito bilang kapalit para maibalik si Sofia. Gagawin ko ang lahat para diyan.